Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Tatlong taon na ang nakalipas simula nang umupo sa pwesto bilang pinakamataas na pinuno ng bansa, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 2025 marks exactly the first half of PBBM's terms, which means 3 taon na tayo sa ilalim ng Marcos administration. At 3 taon na lang ang nalalabi para patunayan ng Pangulo, lalo na sa 31 milyon na bumoto sa kanya, na tama ang kanilang naging desisyon at sa taong bayan na tumakbo siya para maglingkod, hindi para linisin ang pangalan ng sinuman o humakot ng kapangyarihan. At ngayong ika-4 na linggo naman ng Hulyo, as mandated by the 1987 Constitution, on the 4th Monday of July, ay nakatakdang maghatid ang Pangulo ng Bansa ng kanyang State of the Nation Address sa Plenary Session Hall ng Batasang Pambansa sa Quezon City. Nandito na naman tayo para saksihan ang ulat ng Pangulo sa sambayan ng Pilipino, sa kalagayan ng bansa sa nagdaang taon, simula ng kanyang huling SONA. Panahon ito para ibida ang mga napagtagumpayan ng kanyang administrasyon at maaaring makarinig na rin tayo ng mahalagang anunsyo mula sa Presidente. But before we proceed to discussing our expectations for the 4th SONA of the President, balikan muna natin ang mga naging highlight noong SONA 2024. Ano-ano nga ba ang punto na inilatag ni PBBM noong nakaraang taon? And have a look on the approach and the direction the President is pivoting towards that may help us understand tomorrow's speech. Malaking bagay para sa mga makikinig at manonood o sa taong bayan na ang head of state gaya ng Pangulo ay magsisimula ng kanyang talumpati sa pagsasawalang bahala ng mga ranking o international na recognition. At sa halip ay deliberately natutuhugin agad ang core issue na kinakaharap ng isang normal na mamamayan. And that in the case of a Filipino ay ang kanyang kumakalam na sikmura. Sa ulat ng Pangulo, binanggit niya na sa ilalim ng Marcos admin nakapagdala ang Pilipinas ng pinakamataas na ani ng palay. Actually, pinakamataas aniya mula pa noong 1987. But goes on to saying, bagamat mataas ang antas na ito, hindi pa rin ito sapat kung ikukumpara sa demand sa bigas ng ating bansa. Kung kaya't napipilitan pa rin tayong mag-angkat. And from there, he swiftly goes on to saying that because of this reality, local production is one of the things that the administration prioritizes. Para maging sapat, patuloy aniya ang suporta ng Marcos admin sa pagpapabilis at pagpapalakas ng produksyon. To start with farmers and fishermen na kilalang backbone ng isang isla at agrikultural na bansa gaya ng Pilipinas, I would say is a strong start. Kasunod niyan bilang isa namang issue na apektado ang marami, mayaman man o mahirap. The President discussed the efforts of the government in response to the effects of climate change.
Gawa ito ng sunod-sunod na malalakas na bagyo noong mga nakaraang taon at malawakang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Asahan na may plano ang gobyerno tungo sa pagsusource out ng access sa pondo sa mga climate-related initiatives bilang miyembro ng Board of Loss and Damage Fund. At para sa mga praktikal na aksyon, nagsimula na rin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon lalo na sa aspeto ng paghatid ng tulong. Bahagi din ng mga tinalakay sa SONA 2024 ang pagtugon ng pamahalaan sa malawakang power outages at napapadalas na blackout noong panahong iyon. And this was followed by a selling point, kung saan inihayag ng Pangulo ang mga paraan na hatid ng pamahalaan para hindi maapektuhan ang bulsa ng mga consumer. Sa ulat ng Pangulo, ibinida niya rin ang mga malalaking infrastruktura na binuksan na sa publiko, kagaya ng mga major expressways, mga tulay at daan na nagkokonekta sa mga lalawigan sa bansa. Kasama na rin dyan ang pagpapaganda ng mga paliparan na aniya sinangguni sa pangangasiwa ng mga pribadong sektor bilang bahagi ng public-private partnership na isinulong sa Kongreso. And of course, the health sector. Nariyan ang mga ipinatayong health centers, paglalaan ng mga mobile clinic sa bawat probinsya, pagdadagdag ng klase ng generic na gamot bilang benepisyo para sa mga outpatient sa ilalim ng PhilHealth. At ang mahigit na dobleng benepisyo para sa mga malulubhang karamdaman tulad ng acute stroke at pulmonya. Ang limit na ngayon para sa mga kondisyon na ito ay itinaas hanggang 76,000 hanggang 90,000 pesos. At ang iba pang mga programang pangkalusugan na inilunsad ng administrasyon, kagaya ng Walang Gutom 2027 at First 1,000 Days.
Sa larangan ng edukasyon, naging sentro ang usapin ukol sa pagpapaganda ng kalagayan ng mga guro bilang pundasyon ng matatag na sistema ng edukasyon. There were also significant numbers the president shared regarding the employment data under his administration. Kaugnay ng datos na yan ay ang pagbabari ng antas ng kahirapan. Mula 18% noong 2021 ay bumagsak ito sa 15% noong nakaraang taon. Ang pagmamalaki ng Pangulo, mas mababa pa ito kumpara sa datos noong pre-pandemic na nasa 16.7% lamang. At para sa mga overseas Filipino workers, kinalala ni PBBM ang malaking ambag nito sa ekonomiya ng bansa with more than $37 million. Kaya mariin niyang ipinabatid na hindi lamang sa pag-alis ng bansa natatapos ang tulong ng gobyerno sa mga OFWs. Litaw ito sa mga repatriation at relief efforts ng Marcos admin bilang tugon sa mga krisis na kinaharap ng mga kababayan natin abroad. Isa sa mga malalaking napagtagumpayan din ng administrasyon ayon kay PBBM ang pagbaba ng antas ng krimen, lalo na ang focus na ibinuhos ng Pangulo sa mga guerrilla fronts at implementasyon ng mga peace agreements. Mahalaga ito para sa Marcos admin, lalo isa ito sa mga pangunahing misyon ng nakaraang administrasyon. Gayunpaman, binigyang diin niya na hindi ito sapat dahil ang pinakasentro ng kaayusan at kapayapaan ay ang pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa mga law enforcer. Sa mga nalalabing punto ng talumpati ng Pangulo, nabanggit ang isa sa mga pinakaaabangang paksa, ang West Philippine Sea. Malinaw naman ang katayuan na ipinabatid ni PBBM na patuloy nating igigiit ang karapatan at soberanya. This statement was massively applauded.
practically speaking, he did mention that the country is seeking proper and diplomatic channels and mechanism to de-escalate the tension. Peace and community building ani ang tema sa pagsulong ng mga aksyon sa isyu ng agawan ng teritoryo na ito. But what really was a major point, at least in terms of language, was his usage of the term that our countrymen use as some sort of a banner. Ito ay atin, the president himself stated with conviction, which of course was received with applauses and standing ovation even. At sa pagtatapos niya, ang akala ng marami na nakaligtaan ay hindi rin pinalampas ng Pangulo. Sa harap ng bansang nakatuon noon ang mata sa iligal na operasyon ng negosyo, tuluyan ang tinuldukan ni Pangulong Marcos ang mga pogo. And that's the major parts of the SONA 2024. Maraming nabanggit si PBBM na achievements ng Marcos administration. Of course, it is our reports of the have-dones and while admittedly, they are significant developments. Marami pa ring bagay na sana ay narinig din natin mula mismo sa Pangulo. He did mention about the increased benefits for senior citizen and PWDs. And while these are great dahil kabilang ito sa mga marginalisado o marginalized sector, wala tayong narinig ukol sa divorce bill. Mga babae na biktima ng pang-aabuso ang pinag-uusapan natin dito. Highly vulnerable. Mga kababaihan na gusto ng kalayaan sa mata ng batas. Gayun din ang SOGI SC bill. Wala ring katiting na pahayag mula kay PBBM sa kabila ng mga karahasan na naitala nitong mga nakaraang taon, sangkot ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Kung titignan, hindi lang naman mga babae at miyembro ng komunidad ang layong protektahan ng mga batas na ito. This bill seeks for the equal treatment and opportunities. Oportunidad ito maski sa basic necessity. Kung sinimulan ng presidente ang talumpati niya sa pagtuhog sa sikmura bilang aniya pangunahing issue na dapat tugunan, hindi ba kaugnay nito ang pagkakapantay-pantay sa akses sa mga solusyong ito? Apart from that, the President did mention how the administration started establishing its membership and also partnership in building green communities. As mentioned, pero wala man lang nabanggit na mga environmental issues at tugon dito. Sa usapin ng climate change, mga infrastruktura ang laging solusyon na nakalatag sa ilalim ng Marcos admin. This is evident in his speech. He did mention a lot of flood control projects, mga rehabilitation program, all hard infrastructure.
Ang SONA, natataon na laging nakaschedule sa panahon ng tag-ulan sa Pilipinas. So it should be easy for the President to confront the reality, as well as for the people to discern the priorities of the government, which is supposed to serve its people. Sa isa sa mga programa sa istasyon, nakapanayam ko ang ilang mga eksperto sa climate action at disaster response. At dito, naisangguni ko sa direktor ng Project NOAA o ng Nationwide Operational Assessment of Hazards. Kung nasa tamang direksyon ba na ang focus ng gobyerno ay nakatuon sa mga tinatawag na hard infrastructure. At simple lang yung naging tugon ni Dr. Mahar Lagmay, na maraming pwedeng paraan na epektibo at hindi pa nakakasira ng kalikasan. We're moving forward now, Dr. Lagmay, to the efforts of the government. Yung immediate response po ng government in this whole situation sa malawakang pagbaha is the flood control projects. Our government is shifting all the efforts, yung budget, sa mga structures na ito. On your opinion, are we in the right positions here, sir? Well, sa tingin ko, kailan ba to? Bata pa lang ako, flood control projects na di ba? At karamihan ng ating pag-inisip natin, yung karamihan o bulto ng pera ng binabudget natin for flood control is on hard infrastructure. Okay? Hard infrastructure. Ito yung mga dike para hindi umapo yung ilog, para tayo ng mataas, para hindi pumunta yung tubig doon sa mga kabahayan, doon sa komunidad, no? Pero nakita natin time and time again, year after year, itong mga control projects na to na hard infrastructure ay na-overwhelm. Diba? At dahil nga sa climate change, the predictions would be that yung overwhelming ng mga tinayo natin ay mas dadalas pa. Baka siguro ngayon mag-isip na tayo ng mga iba pang mga paraan kasi there's such a thing as soft interventions, hindi lang hard interventions. Ano ba 'tong mga sinasabi kong soft interventions? Like making room for the river. Pag plinano natin yung komunidad, huwag natin tatayuan ng mga settlement areas, yung mga floodplains na natural na bahagi ng ilog. Okay? Taniman natin, reforestation, yung mga puno nakakapag-absorb. Yung nakakapag-absorb yan o nakakapag-retain ng daloy ng tubig para hindi sabay-sabay dumadaloy yung tubig at nagiging mas mataas yung baha. Meron din tayong mga dapat na preserve natin yung infiltration, no? Hindi lahat sinisimentohan natin kasi hindi na nakaka-absorb ng tubig yung ating mga kalupaan kapag nasinimento mo lahat. Meron mga solutions diyan, no? Mga sponge cities na tinatawag. Meron din yung mga other solutions na pwede nating gawin and mostly well-planned communities is, I think, the best, no? And going with nature's way or addressing problems using natural solutions is the best way forward. And if there's residual risk after exhausting all natural solutions, then that's the time we use the hard interventions, yung mga interventions na infrastructure. So dapat siguro mas malaki ang ating pananaw na hindi lahat nasusolusyonan ng mga infrastruktura ng konkreto, ng semento. No? Meron mga tinatawag na nirerespeto mo yung ating kalikasan. Hindi natin masyadong sinisira, no? Na-address natin yung natural way na absorb yung tubig ng kalupaan kasi malaking bahagi sa pagbawas ng bahayan. Yung mga puno ay nakakabawas din ng bahayan. So of course, hindi natin naiiwasan yung mga ganyang mga pag-ulan kasi noon pa pag wala pa yung mga Kastila dito nagbabaha na sa Pilipinas, no? Nagbabaha na sa Maynila. Natural 'yan pero ayaw natin pagrabihin. Ayaw natin ma-aggravate yung problem. With climate change, na-aggravate natin 'yan. So tanggalin natin yung dahilan kung bakit may climate change, kung bakit may global warming. Huwag tayo masyadong mag-burn ng fossil fuels. Hikayatin natin yung buong mundo na huwag mag-burn ng fossil fuels at mag-release ng greenhouse gases. Ang tawag dyan ay climate change mitigation. So marami pa tayong pwedeng gawin.
hindi lahat ay semento, hindi lahat ay konkreto, hindi lahat hard interventions. Merong mga soft solutions na tinatawag. Nature-based solutions na dapat exhaust muna natin para yung malaking bahagi ng binibigay natin na pera ay alam naman natin na year after year ay ayan ang sinasapit natin katulad nung nakikita ko ngayon sa video habang nag-i-interview. Sa isa pang panayam, bagamat batang ahensya pa kung tawagin ni Secretary Robert Borge ang Climate Change Commission, nabanggit niyang naipakita na ni PBBM sa mga policy pronouncement na mas naistutukan ng gobyerno ang issue ng climate change. At batay sa pagtaya ng CCC, isang buong sistema ang kailangang baguhin at i-adjust para maitawid ang mga mitigation at preservation efforts para lang maiwasan ang mga mapaminsalang epekto ng malalakas na bagyo. Sir, it's nice that you mentioned about the focus of our government now, which is the design to make every project's climate change proof. We have seen a large discourses about the government shifting its focus on flood control projects. Basically, ito po yung mga hard infrastructure as a response to typhoons. Are we in the right position now na binubuhos natin lahat ng budget natin, lahat ng atensyon sa pagbuo nitong mga flood control projects? Are we in the right position na dito natin binibigay lahat? Thank you. I think ang magandang perspektiba para dito ay ang systems approach. And this is the emerging discussion now. Ang usapin ng flood control management ay hindi lang about flood control. Nare-recognize ngayon na it's the entire system kasi. It's not just building these structures. It's where these structures are going to be built, how they're correlated with, for example, surrounding the topography. Ilan ang mga tao na nandiyan dyan, paano sila makaka-apekto, malapit ba ito sa dagat, ano pa ang dapat i-consider since it's close to the water, sa coastline, kailangan i-consider pa ba ang factors, for example, storm surges. So the approach right now na nangyayari ay we have to take an integrated and comprehensive, ang tinatawag nga dito, systems design and systems process. Dahil hindi natin ma-deny na lahat ng ito magkaakibat at magkakakonektado. For example, sa Metro Manila, when you talk about floodwater control and management, number one, you have to assess how old the structures are. Number two, if you're going to build new infrastructure, paano i-integrate naman yung kapakanan ng ating mga everyday citizens. Number three, kasama na rin dyan yung transportation, may madi-displace din ba? Number four, are we also going to displace human beings? So, it's complex and complicated, pero that's the direction that this government has been taking. And I think as a nation, we are being called to examine also our best practices and the lessons that we have learned. Nakikita natin sa screen ninyo ngayon the perennial problem of solid waste. And there has something needs to be ramped up when it comes to solid waste management. Actually, kung titingnan po natin ang ating mga batas, Ma'am Rose, marami sa ating mga batas are very forward-looking and strategic in nature, way ahead of other neighbors in the region. Siguro, kailangan nating pagtuunan talaga ng pansin ngayon is really how to really live the essence of the law and consequently to make the necessary behavioral and structural and system changes para ito ay maging sustainable at long-lasting. Pero we need to understand that climate change, typhoons and flooding are environmental issues. At sa SONA ni PBBM, wala ni isang pahayag na ibinigay ang Pangulo ukol sa kalagayan ng ating kapaligiran. Hindi nabanggit ang mga tinambakang dagat dahil sa airport at reclamation, mga kinalbong bundok dahil sa quarrying, pagpapatayo ng mga minahan at dama na ang kapalit ay pagpapalaya sa mga indigenous people sa kanilang tinubuang lupa. Gayun din ang pagbili at pag-angkin ng mga mayayamang korporasyon sa mga lupain para gawing subdivision o industrial projects. Bukod sa climate action, wala ring climate justice. Ang karahasan na sinapit ng mga environment defenders o sa mas simpleng pagtanaw, ang mga kabuhayang nawawala sa mga normal na mamamayan, gaya ng mga magsasaka at mangingisda. Dahil tinatanggalan sila ng mga source of livelihood para bigyang daan ang plano ng mga private entities o mga negosyanteng politiko ay hindi man lang nabigyan ng pansin.
Ang mga paksang ito, ang divorce, SOGI-SC at environmental justice, ay mga usapin na may kaugnayan sa paglabag ng karapatang pantao. At hanggang sa ikatlong SONA ni PBBM, noong nakaraang taon wala siyang nabanggit ukol dito. At mayroon pang isang paksa na nakatuon ng lahat at inaasahan na ma-address ni President Marcos sa kanyang SONA last year. Ito iyong usapin ng Maharlika Funds. Tila nilaktawan ni PBBM ang usaping ito. Ilang araw bago ang SONA 2024, nilagdaan itong Maharlika Investment Fund. Ayon sa Pangulo, nakikita niya itong instrumento para magamit ang quote-unquote underutilized government funds para sa high impact and profitable investment. Kagaya na lamang ng flagship program ng Marcos Admin na Build Better More. 500 billion ang nakalaan para sa Maharlika Investment Fund Act. At marami ang pumuna na magiging ugat lamang ito ng korupsyon. The SONA could have been the best way to lay out the administration mechanism for transparency. Pero hindi rin ito maski pinasadahan man lang ng Pangulo. Sa isang pagsipat ng isang professor ng political science sa University of the Philippines na si Dr. Maria Ella Atienza sa naging performance ni PBBM noong 2024, binigyang diin niya na mahalagang nakikinig ang Pangulo sa mga reklamo at maski sa mga suhestyon ng mga tao. Gayon din ay sumangguni ito sa mga pananaliksik sa paggawa ng polisiya at paglulunsad nito. Base sa survey, mabilis ang pagbaba niya. Sana ay maging wake-up call sa kanya at pagkakataonan niya talaga. Pero kailangan din ng mas sustained efforts para ang mga mamamayan ay matutunan na mag-focus sa issues at sa fact-checking. At dito makakatulong ang mga universidad tulad ng UP. Importante rin yung kumbaga popularization and localization ng ating mga pag-aaral para mas maintindihan nila na ganito pala yung sitwasyon. So ito yung mga issues na dapat hihingin ko ng tugon mula sa mga politiko na nanliligaw sa boto ko tuwing eleksyon. Yung expectation din natin sa Pangulo at sa mga politiko, sabi natin, dapat makinig siya sa mga tao, dapat ay relevant sa pangangailangan ng mga tao, yung mga policies at saka mga ginagawa ng mga nasa gobyerno. So dapat ganun din tayo. Pakinggan natin kung ano yung gusto ng ating mga kababayan, paano sila mag-isip, at paano tayo makakatulong sa mga pangangailangan nila. Governance is not just relying on our officials. Importante talaga dito yung papel ng mga tao. How do we make them accountable? At sisingilin natin dapat sila. Kasi ang tawag nga sa kanila ay public servants. So dapat sila yung magsisilbi sa ating mga mamamayan. Ngayong SONA 2025, may ilang mga lumitaw na issue pero karamihan kaugnay na rin sa mga paksa na nabanggit niya rin noong nakaraang SONA. At sa bahaging ito, talakayin naman natin ang mga napagtagumpayan at mga suliraning kinaharap ng bansa noong nakalipas na isang taon. At alamin ang mga dapat nating asahan o antabayanan sa ika-4 na SONA ng Pangulo. Hindi na nakakagulat na napababa ni PBBM ang bigas sa presyong 20 pesos kada kilo. This is his banner during the 2022 elections, specifically 20 pesos. And because his administration was welcomed with waves upon waves of commodity price increase dala ng inflation, naging pulaan ng puna ang Pangulo at paulit-ulit na binabato sa kanya yung pangako niyang ito. And the past months, nakita nga natin itong 20 bigas, meron na program. In his defense, umabot ng 3 taon para matupad itong pangakong ito dahil inatupag muna niya ang pagpapalakas ng lokal na produksyon at pagpapababa ng antas ng importasyon. Gayon din ang pagtugon sa smuggling na kinasasangkutan umano ng ilang opisyal ng gobyerno. Pero while this program is rolling out, may ilang magsasaka ang patuloy na umaaray. Halos walaan nila silang kinikita. Yan ang daing ng mga magsasaka. Pero ayon naman kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi naman sila maaapektuhan at hindi dapat maapektuhan. Yung 20 peso rice niyan ay manggagaling din sa farmers, sa mga farmers natin. Bibilhin niya ng NFA sa kanila ng minimum of 21 peso dry, no? At, as much as 24 peso dry. Makikinabang direkto ang farmer dyan at lalakihan ho ng budget ng NFA, ng ating national government, para mas marami ho mabili. Tapos, hindi naman lahat ng 20 peso rice ay para sa lahat ng tao sa ating bansa, no? This will be given to yung mga pinangangailangan. May limit
limitasyon din naman to kada buwan. Kaya yung general population at karamihan ay kailangan pa rin bumili ng regular priced rice na produce ng farmers natin sa mga palengke. So I don't think masyado mag-worry, but we will do the necessary steps para hindi mahirapan ang ating mga farmers. At dahil nasa usapin na rin tayo ng tumataas na bilihin at kabuhayan ng ating mga mamamayan, inaasahan na mayroong interbensyon na marinig mula kay PBBM ukol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Bagamat ang presyo ng langis ay may direktang ugnayan sa mga pandaigdigang krisis, kabilang na ang pagbaba o pagtaas ng oil production sa Amerika, at maging ang mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea at epekto ng mga gyera sa Middle East. Ang nais lamang ng mga commuter at motorista ay ang interbensyon ng pamahalaan tugon sa krisis na ito. Dagdag pa ang subsidiya sa mga driver ng public utility vehicles. Kaugnay niyan, inaasahan din ang plano ng Pangulo ukol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Halos 2 beses in-extend ni Pangulong Marcos ang deadline ng consolidation para sa mga PUVs. Mataas man ang bilang ng mga tuluyang napabilang sa mga co-op. Ayon kay Camo Di Floranda, presidente ng Piston, marami sa mga ito ay napilitan at ang mga driver at operator na ito na nag-consolidate noong nakaraang taon. Ayon sa ulat ng Piston, baon na sa utang ngayon at bumabalik na lamang sa pamamasada ng mga tradisyonal na jeep. Hindi naman tutol ang jeepney driver sa modernization, pero ang nais nila mula sa gobyerno ay siliping muli ang programa para tiyakin na hindi ang mga driver ang nagigipit, sa halip sila ang nakikinabang dito. Ngayon, ano kaya ang plano ukol dito ng Pangulo? Hahayaan niya ba na sa ilalim ng kanyang administrasyon makita ang tuluyang paglaho ng mga iconic jeep na hari ng kalsada? As I've mentioned earlier, the President gave direct directives on banning pogos in the country. Desyembre noong nakaraang taon ang target na petsa na ibinigay niya sa PAGCOR. Kaya ang aabangan natin ngayon ay ang ulat kung napatupad ba ito. Bagamat malakas ang pahayag ng Pangulo ukol sa katayuan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sa naging pahayag niya noong nakaraang SONA, hindi naman naglatag ang Pangulo ng mga konkretong aksyon kung paano ba maninindigan ng Philippine Navy at Coast Guard to assert our rights. Noong mga panahong pisikal na ginigit-git ang mga Philippine vessel ng mga barko ng China, hindi naman ito napipigilan o napapahinto ng mga pawang pagsasabi lamang ng amin ang West Philippine Sea, hindi ba? Kaya mahalaga na alamin kung ano ba ang direksyon ng bansa at ng pambansang tanggulan para mapalakas ang ating depensa. Sa ngayon, nakapokus ang gobyerno sa paglilipat ng suporta mula sa Armed Forces of the Philippines sa security sector, ang pagbabantay sa external defense. Pero kahalili niyan, nakatutok din ang Marcos admin sa modernisasyon ng AFP, na kinekwestiyon naman ang inilaan na budget ng publiko. Ang modernization kasing ito ang may pinakamalaking porsyento sa kabuoang budget ng Department of National Defense, na nakitaan din ng increase noong 2025 kumpara sa budget nito noong nakaraang taon. Mahalaga na mailatag ng Pangulo kung bakit dito inilalaan ang bilyong-bilyong halaga. Gayong ang Pangulo na ang nagsabi na marami pang problema ang bansa na dapat agad na matugunan. And speaking of problems that need immediate solutions, this is also the rhetoric of the President, why he is keeping his hands off of the looming impeachment of Vice President Sara Duterte. The President stated that he will not involve himself with the impeachment proceedings because, aniya, he leaves it to the Senate and the House of Representatives. This move follows through his previous stances that he is not in favor of the impeachments because sabi niya, mayroong mga mas seryosong problema that the country is facing. Ngayon ang panahon upang malinaw na magbigay ang Pangulo ng kanyang katayuan, lalo na sa usapin ng impeachment ni VP Sara, ay hindi lamang usapin ng pagpapatalsik ng isang opisyal sa kanyang posisyon, but a constitutional discussion as well. In an interview with Congressman Chel Jokno, who is part of the prosecution panel on VP Sara's impeachment, binigyang diin niya na lahat ng sangay ng gobyerno ay dapat nakasunod sa konstitusyon na tinawag niyang basic law. Kaya questionable ngayon ang mga naging galaw, lalo na ng Senado, pagdating sa mga impeachment proceedings. May mga motion po tayong nasaksihan nitong mga nakaraang linggo o buwan. Yung isa po sa mga specific questions ko lang, can a senator judge unilaterally move for a dismissal of an impeachment? Kaya niya po bang gawin yun as a senator or judge? Para sagutin yon, dalawa ang titingnan natin. Unang-una yung konstitusyon at pangalawa yung rules ng impeachment na inapprove ng Senate. Ngayon, kung sa konstitusyon natin titingnan yan, walang nakalagay na ganon. Na pwede gawin yun ng isang senator judge? Yes. At in fact, ang oath ng isang senator judge ay dapat maging patas yung kanyang paghawak ng kaso. Yung
sa rules of impeachment naman, wala rin tayong nakita doon. At in fact, ang issue kasi dyan ay kung manggagaling sa isang senator judge ang isang motion na ganyan, baka naman sabihin ay hindi na siya objective at impartial. So, yan yung mga issue na sana naiwasan kung naituloy na yung trial. Total, at the end of the day, ano man sabihin natin sa procedure, ang magiging batayan nila ay yung ebidensya na ipepresenta. Saan ba naninindigan ang Marcos administration at nananatili bang nakasandig ang integridad nito sa konstitusyon? At kaugnay ng malalaking usaping ito, inaasahan ding tatalakayin ni PBBM ang kasalukuyang katayuan ng bansa bilang dating miyembro ng International Criminal Court o ICC. Mula nang maupo si PBBM bilang Pangulo, dala niya ang alyansa niya sa mga Duterte. Kaya naman makailang beses niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa anumang investigasyon at diretsahang sinabi na hindi rin muling sasali ang bansa sa Rome Statute. Okay, let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin ng whatever, policeman, local government, sabihin nyo, huwag yung sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Ngunit kasunod ng pagkadakip kay former President Rodrigo Duterte at sa paglipad ng chartered plane sakay ang dating Pangulo patungong The Hague, Netherlands, mapapansin na tila nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang pahayag sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bagamat hindi makikipagtulungan ng bansa sa ICC, maaari pa ring sumunod ang Pilipinas kung ipapadaan ito sa Interpol. Marami ang nagulat sa nagbagong posisyon na ito ni President Marcos. Kaya ang inaabangan ngayon, Makakaasa ba tayo ng tahasang pahayag o mananatiling tikom ang bibig ng Pangulo sa anumang paksa na nagpapalaki ng lamat ng relasyon nila ng bise na dating kaalyado sa ilalim ng UNITEAM? 3 taon na ang nakalipas at ngayon, 3 taon na lang ang nalalabi para patunayan ng Pangulo, lalo na sa 31 milyon na bumoto sa kanya, na tama ang kanilang naging desisyon at sa taong bayan na tumakbo siya para maglingkod, hindi para linisin ang pangalan ng sinuman o humakot ng kapangyarihan. Ako po si Rose Babiera ng DZRH TV at ito ang Point of View.